Hindi ba ito ang banal na bayarin sa tansong tao ay nagtanong sa akin na magnakaw. Si Monica ay nanginig din sa pagkabigla habang tinitigan niya ang kawalang paniwala sa master ng kulto. Ano? Ang kataas-taasang misteryo kasulatan ay isang libro na nais ng bawat kulatibo na makuha. Ang kasulatan ay may kabuuang 7 volume na may takip ng bawat dami na pula, orange, dilaw, berde, asul, indigo at kulay lila. Ayon sa isang gawa-gawa, nagkaroon ng isang malaking lihim na nakatago sa 7 aklat na ito. Kung ang isa ay maaaring makakuha ng lahat ng 7 pagkatapos ay ang taong iyon matuklasan ang isang lihim na maaaring gumawa ng kanya ang pinakamatibay sa mundo. Mahal kong master ng kulto na hindi nais na panatilihin ito para sa kanilang sarili. Bakit ang tunay na seksyon ng buhay ay biglang mabait at ibigay ito sa iyo? Monica dudang tanyag. Ang Panginoon ng kultura ay nakangiti lamang. Huwag kang mag-alala, mahal na mahal. Hindi ko alam kung ano ang sinusubukan nilang gawin, ngunit maaari ko ring panatilihin ito nang hindi humihingi ng karagdagang mga tanong dahil ipinadala nila ito. Monica nodded ngunit hindi say anig higit pa. Kahit na ang master ng kulto ay tila nalulugod at nagpatuloy, nakolekta ko ngayon ang 3 volume ng kataas-taasang misteryo na banal na kasulatan. Mayroon kaming pula at berde. Ang dami na ipinadala nila sa akin ay ang dilaw na haha. Tila nakakakuha ng lahat ng 7 ay hindi kaya mahirap pagkatapos ng lahat. Daryl Gold bilang narinig niya kung ano ang sinabi ng kulto ng salamin sa itaas niya. Ang kulto ng kultura ay nakolekta na ng 3 volume. Ang isa sa mga volume ay itinatago ng punong guro ng paaralan ng Hexad. Ang guro ng Gold ay may 4 na 7 aklat kung nakuha niya ang isang ito. Ang isa ay dapat tanggapin ang kulto sa langit ay talagang isang makapangyarihang kulto. Samantala, kinuha ng guro ng Ghost ang dami ng pinakamataas na dami ng banal na kasulatan at ipinasa ito sa Monica na may isang ngiti. Darling, iwanan ko ito sa iyo ngayong gabi. Nalilito si Monica. Hindi ba ito isang mahalagang aklat? Bakit mo iniwan ito sa akin? Ito ang pinakanais na libro sa mundo ng mga cultivators. Maraming mga high-ranggo na mga cultivators ang gagawin upang makuha ang aklat na ito. Ang kulto master ay lumabas ng isang hininga at sinabi, Darling, sinabi ng lahat na sa loob ng 7 volume ay namamalagi sa isang malaking lihim sa maingat na pagbabasa. Sa kasamaang palad, maingat akong nagbabasa para sa napakaraming taon na walang bakas. Naisip ko ang tungkol dito. Marahil hindi ako matalino sa iyo, kaya't iwanan ko ito sa iyo ngayong gabi. Marahil ay maaari kang matuto ng isang bagay mula sa pagbabasa nito. Si Monica ang kanyang pinagkakatiwalaang tao sa mundo. Si Monica ay nakangiti at sumang-ayon dahil ang lahat ng gusto niya ngayon ay para sa kanya na umalis. Ang kulto master tunog ay nalulugod sa pagdinig na. Thank you, Delay darling. Iiwan ko ito. Siya ay pawagayway at lumayo matapos ang kanyang mga salita. Daryl hayaan ang isang mahabang buntong hininga ng lunas sa pandinig ang kanyang mga yapak. Mapahamak, sa wakas ay nawala siya. Nadama ni Daryl ang kanyang katawan na nananatili mula sa pagtatago. Kinailangan niyang aminin ang guro ng Gold ay nagkaroon ng isang napakahusay na malakas na aura. Maaari ding pakiramdam ni Daryl ang mapang-api na hangin na pinalabas niya sa ilalim ng kama. Sa kabutihang palad, may dakilang kalooban si Daryl at hindi gumawa ng anumang mga tunog sa buong ordeal. Kung ito ay iba pa, ang natitirang bahagi ng kulto ay maaaring natuklasan ngayon. Nagagalak si Daryl habang umakyat siya sa kanyang lugar ng pagtatago. Kapag ang kanyang mga mata ay sa wakas ay inilatag sa Monica muli, ang kanyang mga pisngi ay flushing na lamang ginawa sa kanya tila mas kaunting kaakit-akit at kaakit-akit sa Daryl. Malinaw na siya ay natakot sa buong biglaang pagbisita ng kulto. Habang lumalakad si Daryl sa kama, napahiya si Monica at kinakabahan. Paano kung ang master ng kulto ay lumiliko at bumalik? Si Monica ay nagtaas ng kanyang masarap na mga kamay at itinulak ang Daryl na may isip. Mag-iwan ng. Mabilis na. Haha. Siya ay kaakit-akit kahit na siya ay natakot. Daryl smiled at nodded. Good night, cult mistress. Si Daryl ay hindi kaagad umalis pagkatapos na sabihin iyon. Sa halip, nahuli niya si Monica off-bantay mula sa paglalakad pasulong at binigyan siya ng isang pek sa kanyang pisngi bago umalis sa isang green.
Ikaw, Lee. Monica trembled, isang maliit na bilang kanyang cheeks, nagsimula flaming sa isang maliwanag na pula. Siya ay lubos na napahiya at pinatapon ang kanyang mga paa. Ang taong ito ay nakakakuha ng mas malusog sa bawat oras. Siya ay halos bumped sa master ng kulto mas maaga at parindares upang kumilos kaya bulgarly. Gayunpaman. Bakit hindi ako galit sa kanya? Nagustuhan ko pa rin ang ginawa niya. Habang naisip niya na sa kanyang isip, ang flush ni Monica ay higit na naredende habang napapabilis ang lubos na napahiya. Ang langit ng kulto ay napakabuhay sa susunod na araw. Maraming mga nagsasayakay ang naglakbay mula sa malayo upang ipagdiwang ang kaarawan ng kulto. Ang kulto ng langit ay isang makapangyarihang kulto, kaya maraming mga makapangyarihang tao ang nais na mapanatili ang kanilang relasyon sa kulto na ito. Higit sa 100 mga talahanayan ay nakaset up sa loob ng pangunahing bulwagan. Ang lahat ng mga miyembro ng mataas na ranggo ng mga kulto ay naroroon kasama ang kanilang mga bisita habang ang mga upuan ay mabilis na kinuha. Ang trono ng dragon ay inilagay sa gitna ng hall habang ang master ng kulto ay mukhang napakaganda at marikit na nakaupo dito habang ang kulto ay maisakit sa kanya. Si Monica ay bihis sa isang malabong lilang mahabang gown at exuded isang pakiramdam ng inakagandahan sa ibabaw ng kanyang kaakit-akit at kaakit-akit figure. Si Daryl ay hinirang bilang elder master na siyang pinakamataas na ranggo sa bulwagan sa ibaba ng master ng militar at may bahay. Siya ay nakaupo sa unang upuan sa ibaba ng dalawa sa kanila. Sa kanan sa ibaba Daryl ay ang 4 na mga Guardian Kings. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Daryl ang lahat ng ito na natipon. Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Peafowl, at Black Tortoise. Lahat ng 4 sa kanila ay mahusay na mga masters. Ang Azure Dragon ay isang payat na naghahanap ng nakatagong tao na may isang berdeng dragon tattooed sa kanyang leg. Bagaman siya ay tahimik na nakaupo at hindi marami ang nagsalita, ang kanyang malakas na aura ay mahirap ay dismiss. Ang Vermilion Peafowl ay isang babae sa kanyang mga 30-30 si David ng mga mata ni lumubog sa sandali ay inilagay niya ang mga mata sa kanya. Siya ay bihis sa isang burgundy mahabang damit na may madilim na pulang buhok na mahusay na complemented kanyang kaakit-akit katawan at hitsura. Gayunpaman, ang isang hangin ng panganib ay nagtagal sa paligid ng kanyang presensya na ginawa sa kanya tila mapanganib sa diskarte tulad ng isang kaakit-akit na ahas. Ang tagapag-alaga na hari na nagulat kay Daryl ang karamihan ay walang iba kundi ang puting tigre. Siya ang isa na inagaw sa kanya sa isla kagabi. Mapahamak kaya ito ay pagkatapos niya. Hindi nakakagulat na napakalakas siya. Ito rin ang unang pagkakataon na ang master ng Silt ay nakakita ng Daryl. Siya ay nanunuya at sinabi kay Monica, "Darling, si Daryl ay tila isang kabataang lalaki na may napakaliit na lakas sa kanya." Tila nagkamali na italaga siya bilang ang matanda na guro. Ang kulto ng kultura ay naglinang nang dumating si Daryl sa isla sa unang pagkakataon. Si Monica ang nagtalaga sa kanya bilang ang matanda na guro, ngunit ang kanyang paglilinang at lakas ay masyadong mababa. Si Monica ay ngumiti. Ang aking master ng kulto, si Daryl ay hindi ang pinakamatibay, ngunit ang lakas ay maitatayo mula noong bata pa siya. Kung hindi para sa kanya, ang aming 10 o kaya oracles ay hindi na muling nakabalik. Iyon ang dahilan kung bakit sa palagay ko ay nararapat sa kanya ang posisyon na ito. Ang kulto master nodded at ngumiti. Tama ka. Hindi namin kulang ang anumang mataas na ranggo ng mga cultivator sa kasalukuyan, ngunit kailangan namin ng higit na may kakayahang mga kabataan tulad niya. Ang 4 na mga hari sa tagapangalaga ay hindi masyadong nalulugod sa pagdinig na iyon. Si Daryl ay isang kabataang lalaki pa rin, ang kanyang pagraranggo ay mas mataas kaysa sa lahat ng mga ito. Ito ay hindi makatarungan sa lahat, ngunit hindi nila maaaring sabihin kahit ano. Ang kulto ng kultura ay may karapatan na magtalaga ng sinuman pagkatapos ng lahat at walang taong darating. Samantala, tumayo si Daryl at nakangiti, "Mabuhay ang buhay, ang guro. Ngayon ay ang iyong espesyal na araw, kaya espesyal na inihanda ko sa iyo ang isang mapagpakumbabang regalo." Daryl kinuha ang 2 elixir pills mula sa kanyang bulsa. Alam ni Daryl ang lahat sa hall ay hindi gusto sa kanya, dahil sa kanyang mataas na posisyon, dahil ang kanyang lakas ay talagang mas mababa kaysa sa karamihan sa kanila pagkatapos ng lahat. Sa makatuwid, kailangan niyang makahanap ng mga paraan upang mapaluwalhati ang guro ng silyo.
Sa kabutihang palad, gumawa siya ng dagdag na 2 tableta sa villa ni Sirs noong nakaraang gabi at nangyari ang mga ito ay ang perpektong regalo para sa kulto ng militar ng halo at namumulaklak na tableta. Ipinakita ni Daryl ang 2 tabletas, isang maliwanag na kulay rosas at ang isa pang madilim na lilang. Pareho silang nag-evaded ng espiritual na hangin na tinukso ang bawat kultuva sa bulwagan. Ang salunggit na Panginoon ay nagaganyak habang siya ay nakangiti na nagtanong, "Brilliant. Nalulugod ako sa maingat na regalo na ito. Maaari ba akong magtanong kung anong mga tabletas ang mga ito?" Alam ng guro ng Gult ang isang bagay o dalawa tungkol sa pagpipili ang pildoras. Kahit na hindi pa niya nakita ang 2 tabletang ito, tumayo sila mula sa iba, lalo na ang maliwanag na kulay rosas na isa. Si Daryl ay gumiti at ipinaliwanag, ang kulay rosas na tableta ay ang namumulaklak na tableta. Sa paglunok, mayroon itong isang muling pagsilang na epekto na mapalawak ang buhay. Pagkatapos ay kinuha niya ang timpla ng halo at mumiti. Ito ang halo ng piras. Ito ay isang healing elixir pill na maaaring pagalingin malubhang nasugatan ng mga cultivators. Kung ang larangan ng enerhiya ay nasugatan, ang tabletang ito ay pagalingin at ibalik ang mga enerhiya ng katawan. Wow! Ang 2 tabletang ito ay napakahusay. Ang bawat isa sa hall ay nagtataglay ng kanilang hininga. Alam ng lahat ng ito ang larangan ng enerhiya ay pinakamahina ang bahagi ng isang cultivator. Ang cultivator ay magiging isang ordinaryong tao o kahit na mawala ang kanyang buhay kung ang kanilang enerhiya field ay nasugatan. Gayunpaman, ang halo ng halo na ito ay maaaring palakasin at ibalik ang field ng enerhiya. Ito ay hindi ka nais-nais na mahiwagang. Sa ibang salita, ang pagkakaroon ng halo ng pinggan na ito ay katulad ng pagkakaroon ng dagdag na buhay. Ang mga ito ay mga top-notch na espiritual na tabletas, kung saan siya nakuha sa kanila. Ang kulto master ay lubos na naisip na ang kanyang mukha ay nalulula sa kasiyahan at pag-asa. Haha! Makikinang na! Makikinang na! Ang matanda na master ay napakaisip. Ang 2 tabletang ito ay ang tunay na pakikitungo. Kahit na ang Daryl ay nakangiti, ang kanyang puso ay lihim na nakakasakit dahil siya ay pino ang mga ito para sa kanyang sarili sa ibang pagkakataon dahil ang mga sangkap upang gawin ang mga ito ay masyadong bihira at mahalaga. Hindi ba para sa mga espesyal na damo na huling gabi mula sa villa ni Sirs, hindi niya magagawang pinuhin ang mga ito? Anuman, wala siyang pagpipilian mula ngayon ang kaarawan ng kulto ng kultura. Hindi niya ipinakita ang ilang mga uri ng kilos patungo sa master ng kulto ngayon. Ang master ng kulto ay maaaring hindi kailanman magdilik sa Daryl. Pagkatapos ng gifting ang mga tabletas, ang mga bisita ay gumawa ng toast sa salunggit na master na tila nalulugod at tinanggap ang lahat ng ito habang siya ay maistomachel multiple na baso ng mga inumin. Si Monica ay nalulugod dahil ito ay isang maligaya okasyon ngayon at lalabas din ng maraming. Ang kanyang masarap na mukha ay unti-unting naging flush. Pagkatapos ng 3 round ng pag-inom, ang master ng kulto ay nagtanong kay Monica, "Oh, nakita mo ba ang anumang bagay mula sa pagbabasa ng lakas ng tunog?" Ang bawat isa sa bulwagan ay mataas ang ranggo ng mga kultura at pinipigilan ang kanilang mga chopstick nang marinig nila ang pangalan ng aklat. Alam ng lahat ng mga ito ang dami ng binanggit na anghel na nabanggit ay walang iba kundi ang kataas-taasang misteryo na banal na kasulatan. Si Monica ay nag-alis ng kanyang ulo, kinuha ang lakas ng tunog, at mahinang sinabi, "Darling Cult Master, nagawa ko ang ilang maingat na pagbabasa, ngunit hindi ko mahanap ang anumang bagay." Ang kulto master ay lumabas ng isang buntong hininga at frowned sa pagdinig na bituin. Ang bisa ay nabanggit na sa loob ng mga 7 aklat ay namamalagi sa isang malaking lihim. Kung ang isang tao ay maaaring matuklasan ito, ang tao ay maaaring mamuno sa mundo. Nag-aaral ako ng matagal ng walang kapalaran. Nagulat ako na ang aking matalinong asawa ay hindi maaaring makakita ng anumang bagay. Marahil ang kata-kata ay hindi tunay? Ang bawat tao ay nagtataglay ng kanilang paghinga sa panonood ng mukha ng kulto na nalulula sa pagkabigo. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo ang white teacher at sinabi na may kani-kanilang tono, "Guro ng kulto, maaaring ito ba ay dapat na mangolekta ng lahat ng 7 upang matuklasan ang lihim?" Ang mga mata ng kulto ay mas maulap at nodded. Marahil na ang dahilan. Si Monica, na sa tabi niya ay nodded.
Tama na, ang aking master ng kulto. Ngayon na mayroon tayong tatlo sa kanila, naniniwala ako na makukuha natin ang ikaapat na isa sa lalong madaling panahon. Papuri sa aming master ng kulto, ang pinakamahusay na mundo na makakakuha ng lahat ng 7 volume. Ang mga alagad ay sumigaw ng hindi gaano. Ang kulto master nodded na may kasiyahan. Ang buong punto niya na binabanggit ang 3 mga volume na kanyang nakolekta sa okasyong ito ay upang ipakita ang kanyang mga alagad kung gaano siya malakas. Pagkatapos ng lahat, nais ng lahat na hawakan ang mga volume ng banal na kasulatan at mayroon na siyang 3 sa kanila. Gold Master. Si Daryl ay biglang tumayo at nagsabi ng malakas, "Guro ng kulto, nag-iisip ka ba kung nakikita ko ang 3 sa kanila?" Ha? Ay siya baliw. Bigla, ang lahat sa hall ay tumingin sa Daryl sa pagkalito. Alam ng lahat na ang kataas-taasang misteryo ng mga banal na kasulatan ay napakahalaga sa guro ng gold. Paano siya humingi ng pagtingin sa kanila? Kahit na siya ang matanda na Panginoon, dapat niyang malaman ang kanyang lugar. Ang mukha ng kulto master ay nagdidilim habang ang kanyang mga brows ay tighten. Ang bata na ito ay napakabastos. Paano siya humingi ng mga volume sa harap ng napakaraming tao? Naisip niya. Inalis ni Monica ang kanyang braso sa panonood ng pagbabago ng salungat ng kultura at sinabi, "Mangyaring, huwag maging baliw." Daryl, ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Sa sandaling ito, ang Vermilion People ay hindi maaaring pigilan ang kanyang galit. Elder Master, alam mo ba kung gaano kahalaga ang kataas-taasang misteryo na kasulatan? Ang aming master ng kulto ay pinahihintulutang tingnan ito. Sino ka bang magtanong? Ikaw ay hinirang bilang ang Elder Master para sa gayong maikling panahon at ngayon ay sa palagay mo ay may otoridad kang magtanong. Hindi siya nalulugod tungkol kay Daryl na itinalaga bilang Elder Master, kaya hindi niya hahayaan ang pagkakataong ito na sipapin siya ng isang bingaw. Malungkot ang pagkamatay ni Daryl habang hindi naliligaw ng mga galit na mga gazes at mga komento na nakatuon sa kanya habang siya ay mahinahon na ipinaliwanag, "Guro ng gold, hindi ko ibig sabihin na saktan ka ng anumang paraan. Pakiramdam ko lang na sa 3 volume, ang dilaw na isa ay tila isang bit off malamang na maging isang peking isa. Ang pula at berdeng mga volume ay tila sinaunang sa isang sulyap. Gayunpaman, ang dilaw na ipinadala ng senal na buhay ng selula ng buhay ay tila isang kopya." Si Daryl ay may likas na katangian sa mga antigong kagamitan, kaya agad niyang sabihin na ang dilaw na dami ay dumaan sa proseso ng pag-ipon upang magtiklop ang anyo ng anyo. Ang kulto ng kulto ay nahihilo habang siya ay tumingin sa malapit na pagtatangka upang iba-iba ang 3 sa kanila at sinabi, "Ang dami na ito ay ipinadala sa akin ng setal na buhay na sekta ng buhay. Ano ang mali dito? Bukod sa kulay nito, tila sila ay mukhang katulad ng bawat isa." Daryl smiled. "Maaari ba akong magkaroon ng iyong tiwala upang tumingin sa dilaw na dami?" Samantala, ang kulturang master ay nagdudulot ng dami sa kanya. Pagkatapos tanggapin ang lakas ng tunog, hinawakan ni Daryl ang takip at hindi maaaring makatulong sa pagtawa ng malakas. Kinailangan niyang aminin ang kopya ay mahusay na nagawa. Gayunpaman, ang papel na ginamit ay malinaw na bago. Nadama ni Daryl na may isang bahagyang paga sa ibaba ng pahina ng pabalat habang binaligtad niya ito. May isang bagay na nakatago sa dito, naisip niya. Biglang, hinubad niya ang aklat. Natastas. Ang bawat isa sa hall ay tumitig sa kawalang paniwala habang nagtataglay sila sa kanilang hininga mula sa panonood sa kanya. Ano? Siya. Siya ay natanggal ang lakas ng tunog. Ang puting tigre ay hindi maaaring tumayo ito ng mas tumatagumpay at siya ay gumuho sa Daryl. "Elder Master, gaano ka maglakas loob?" Samantala, idinagdag ni Vermilion People at Scald, "Paano mo rip ang volume na ito? Pagod ka ba sa buhay?" Ang kataas-taasang misteryo kasulatan ay ang pangarap ng bawat kultuva at Daryl na natanggal lamang ito. Ang mukha ng kulto master ay nagdidilim habang siya ay bumangon sa galit. Siya ay napupuno sa di pagkakasundo na ipinakita ni Daryl sa kanya. Paano Daryl pinsala ang lakas ng tunog sa harap niya at lahat ng iba pa? Hindi siya dapat ipakita ang anumang awa. Ang master ng kulto ay nagtipon ng mga energies mula sa kanyang enerhiya na patlang sa kapusukan at isang mapanganib na enerhiya na dumain ay inilabas.
Gayunpaman, si Daryl ay hindi napinsala at kinuha ang isang itim na disk pagkatapos mawawala ang front page. Isang tapping device. Sa katunayan, ang isang tapping device ay nakatago sa ilalim ng pahina ng pabalat. Samantala, si Daryl ay gaganapin sa pagtap ng aparato at lahat ng tao sa bulwagan kasama ang Kulto Master ay nahulog tahimik. Gold Master, kung hindi ako nagkakamali, ang Eternal Life Palace sect ay hindi masyadong mabait pagkatapos ng lahat. Marahil ay sinusubukan nilang mag-ispya sa aming mga lihim ng kulto, sabi ni Daryl na may isang ngiti. Matunog na halik. Bigla, ang mukha ng Kulto Master ay sumisindak na madilim. Pinatay niya ang talahanayan habang ang mga serifying energies ay lumalabas mula sa kanyang katawan bago sumisigaw. Hindi ako naniniwala na nagpadala sila sa amin ng peking lakas ng tunog na may isang pagtap sa device. Tinanong nila ito. Sa sandaling nakuha ko ang lahat ng 7 volume, sila ang magiging unang mga ako ay sirain. Ang bawat isa sa bulwagan ay sumisid at nahulog. Ang auto ng kultura ay masyadong mapanghimagsik at walang nagmamahaan na huminga ng malakas kapag siya ay galit na galit. Samantala, si Monica ay nagtutulak sa Daryl. Siya ay natatakot ng mas maaga kapag naisip niya na si Daryl ay talagang nagsisikap na mapunit ang lakas ng tunog. Ang kulto ng kulto ay nag-clench ng kanyang mga fists bilang kanyang galit na nagsimulang mawawalan. Elder Master, papaano ko paluloko sa kanila kung hindi para sa iyo? Ginawa mo ang isang magandang bagay. Ang 4 na mga hari sa tagapangalaga ay tumingin ng mahigpit habang nagsalita siya. Ang lahat ng mga ito na naisip na Daryl ay hindi makatarungan na itinalaga bilang ang Elder Master, ngunit ngayon tila kung hindi man. Madikit ang kapayapaan ng Daryl. Ito ang tungkulin ko. Ang Kulto Master nodded na may kasiyahan at itinaas ang kanyang salamin. Halika, nais kong gumawa ng isang toast sa iyong natitirang kaalaman. Ang bawat isa sa bulwagan ay nagsimulang mag-dead sa Daryl kapag naririnig iyon. Alam ng lahat ng ito si Daryl ang pinakamataas na halamanan sa hall pagkatapos ng guro at mistress. Nais ng bawat tao na pakialam ni Daryl, lalo na kung ano ang ginawa niya ng mas maaga. Ang hapunan ay tumagal ng halos 5 oras sa lahat ng tao sa hall na nagtatapos sa alinman sa tipsy o lasing sa mesa. Si Monica ay may napakaraming baso na inumin. Siya ay may kanyang palad sa kanyang noo sa kanyang lasing mukha na mas kaguluhan kaysa sa karaniwan. Ang kanyang mga pisngi ay namumula sa pula at ang kanyang mga mata ay nagdulot ng pag-alis sa kanyang hangi ng malibog na tukso. Matapos ang lahat ay umalis sa bulwagan na ganap na nasayang, tanging ang Gold Master at Daryl ay naiwan. Daryl, may isang bagay na gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa, sabi ng Master ng kulto habang nakatingin sa mga mata ni Daryl. Ano? Ano ang kailangan niyang sabihin sa pribado sa akin? Ang puso ni Daryl ay humahawak upang mabigat na maaari niyang pakiramdam ito ay halos tumatalon sa kanyang lalamunan bilang malamig na pagpapawis na hindi mapigil na inisyo. Gayunpaman, itinatag ng guro ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, O Daryl, pinahahalagahan ko talaga ang ginawa mo ngayon. Ako ay isang tao na nagpapanatili ng isang malinaw na track ng mga gantimpala at mga parusa. Ginawa mo ang isang magandang bagay at gusto kong gantimpalaan ka para sana. Sampain. Daryl hayaan ang isang mahabang hinalinhan hininga. Mapahamak, siya ay natatakot para sa walang dahilan. Samantala, ang guro ng Gold ay kumuha ng isang bagay. Si Daryl ay nagulat sa paningin. Ito ay isang puting malambot na armor na may mga mamuhay na dinisenyo na mga pattern na sparkled sa ilalim ng mga ilaw. Napakaganda nito. Ito ay walang alinlangan ng isang piraso ng sining. Hindi makatutulong si Daryl na tanungin, Master ng kulto, ano ito? Ang Master ng kulto ay ngumiti at ipinaliwanag, ito ay tinatawag na Celestial Silkworm Armor. Ginawa ito ng isa sa ating mga alagad ng 500 taon na ang nakalilipas. Ang armor ay ginawa mula sa sutla at metal na ginagawa itong matatag. Maaari itong protektahan ang isa mula sa karamihan ng mga sandata at malamang isave ang iyong buhay sa panahon ng matinding pangyayari. Ang guro ng Gold ay nagbigay ng Celestial Silkworm Armor sa Daryl at sinabi, panatilihin ito. Tinanggap ni Daryl ang regalo na may maraming sigasig at agad na ilagay ito. Ang armor ay natigil sa kanya tulad ng pangalawang balat habang pinasalamatan niya ang Master ng kulto na may kaguluhan. Salamat, Guro ng Gold.
Nagbigay siya ng 2 tabletas at natanggap ang mahalagang armor bilang kapalit. Maaari niyang pinuhin ang higit pa sa mga tableta sa ibang pagkakataon, ngunit ang armor na ito ay isa sa isang uri. Ito ay isang mahusay na kalakalan. Haha! Ang master ng kulto ay nodded. Mabuti para sa ating kulto sa langit sa hinaharap, huwag mo akong biguin. Nagpatuloy siya sa isang magiliw ng ngiti, huli na. Pumunta at kumuha ng ilang pahinga. Kailangan mong bumalik sa Donghai City bukas. Huwag kalimutan ang tungkol sa iyong misyon. Hindi ko kayo mabigo, ang guro ng Gult ay sumagot kay Daryl. Si Daryl ay bumalik sa kanyang silid sa kalahating oras sa ibang pagkakataon. Siya ay labis na nasasabik sa daan pabalik sa kanyang silid at hindi makapaghintay upang subukan ang armor na ito sa pamamagitan ng pagstabbing sa kanyang sarili sa isang kutsilyo. Ang silid ni Daryl ay hindi malayo sa Monica at habang lumalakad siya sa kanyang pinto, isang bahagyang panginginig ay hugasan sa pamamagitan ng kanyang katawan na nagdudulot sa kanya upang tumigil. Daryl. Daryl Lee. Ang pinto ni Monica ay naiwan ng isang bagay habang ang isang malambot at matamis na tinig ay tumawag mula sa loob. Ito ang boses ng kulto mistress. Paano niya alam na ako? Daryl muttered bilang malumanay na hunhon ang pinto bukas at lumakad sa kanyang silid-tulugan. Bigla, ang kanyang mga mata ay lumawak na may sorpresa. Si Monica ay nag-reclined sa kanyang kama at malinaw na lasing. Siya ay lasing pakikipag-usap sa kanyang mga mata inantan. Ang puso ni Daryl ay nagpalambot ng init. Iniisip ba niya siya kahit na siya ay lasing? Kuldop na kulto, lasing ka. Dito, may ilang tubig, sabi ni Daryl habang ibinuhos niya ang kanyang tubig. Magkano ang uminom niya upang maging lasing? Ibinigay siya ni Daryl sa tubig, ngunit tumanggi siyang uminom. Sa halip, siya ay lumabas sa kanyang braso upang yakapin. Daryl, hindi ko gustong uminom. Nais ko lang na manatili ka at yakapin ako sa pagtulog. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, sa wakas ay pinalabas ng Monica ang katotohanan at sa wakas ay alam kung ano talaga ang kailangan niya. Totoo, ayaw niyang maging tayahin ang lahat ng tao. Gusto lamang niya ng isang madamdamin na uri ng pag-ibig. Maaari lamang ibigay ito ni Daryl sa kanya. Hindi kahit ang guro ng Gult. Ha? Manatili sa iyo. Nadama ni Daryl na parang isang electric rate ang dumaan sa kanyang mga ugat sa pagdinig na at ngumiti. Kuldop na kulto, lasing ka. Kumuha ng ilang pahinga. Siya ay patay na kahit na may 10 dagdag na buhay kung ang guro ay mas dumating. Hindi, kailangan niyang manatiling nakapangangatwiran at umalis kaagad. Gayunpaman, si Monica ay nakulong sa kanya ng kanyang mga bisig na itinapon sa kanyang liig at walang mga intensyon ng pagpapaalam sa kanya. Si Monica ay tumingin sa kanya kaakit-akit at mumbled sa kanyang mga bauting labi, Daryl. Hindi ko pinahihintulutan kang umalis. Hindi ko ito papayagan. Cult mistress, wag maging ulo. Kumuha ng ilang pahinga, sabi ni Daryl na may malamig na sweats na dumadaloy. Gayunpaman, ang mahigpit na pagkakahawak ni Monica ay nahihirapan matapos marinig ang kanyang tinig habang ang kanyang masarap na mukha ay nanirahan sa kanyang dibdib at ipinahayag, wala akong pakialam. Hindi mo iiwan ang aking silid ngayong gabi. Hindi mo. Si Daryl ay walang iba pang pagpipilian, ngunit upang makakuha ng sakama kasama niya. Sa susunod na umaga, si Daryl ay nakahiga sa ilalim ng mabangong kumot sa Monica sa kanyang mga bisig. Ang sinumang tao ay magiging naninibugho sa isang matamis na tanawin tulad nito. Huling gabi, si Monica ay labis na lasing at hindi niya pinahintulutan siyang umalis, kaya walang pagpipilian si Daryl, ngunit upang manatili sa gabi. Wala nang nangyari sa pagitan ng mga ito kagabi dahil si Monica ay lasing at si Daryl ay masyadong pagod. Siya lamang ang hug sa kanya upang matulog. Ding! Biglang, ang isang malakas na singsing sa isang telepono ay nagising Daryl mula sa kanyang matamis na panaginip. Pinasimulan ito na tatawag sa oras na ito. Siya ay nagtaka. Binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata sa isang lumabo at tumingin sa papasok na tawag. Sa isang instant, siya frowned. Mapahamak ito, ang ihi ng tumatawag ay nagtatapos sa 666. Ang sinumang tumatawag ay hindi isang ordinaryong tao, siya ay nagmuttered habang kinuha niya ang telepono. Biglang, narinig ni Daryl ang isang pamilyar na tinig mula sa tawag. Daryl, nasaan ka?
Sinabi ng tinig. Ito ang kanyang tiyuhin, Drac Darby, ang patriarka ng pamilya Darby. Ang mukha ni Daryl ay nagdidilim at sa isang instant, siya ay malawak na gising. Hindi pa matagal, ang kanyang ama ay nakuha sa pamamagitan ng mga ito at pinarusahan ang malupit. Hindi niya malilimutan ang madugong tanawin na nakita niya. Si Daryl ay pinutol ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa pamilya ni Darby mula noon, ngunit si Drake ay biglang tumatawag sa kanya sa asul. Ano ang gusto niya? Inilalagay ni Daryl ang kanyang mga fists, habang ang kanyang isip ay nalulula sa mga eksena ng mga ito na parusahan ang kanyang ama. Samantala, si Monica ay nag-alis sa kanya sa tabi niya. Siya ay woken up sa pamamagitan ng tawag. Siya hugged Daryl at inilibing ang kanyang mukha sa kanyang dibdib. Sino ang tumatawag sa iyo sa oras na ito? Bagaman siya ay lubhang lasing kagabi, siya ay may kamalayan pa rin sa kung ano ang ginawa niya, at alam niya na siya ay nagtanong kay Daryl na manatili sa kanya. Sa sandaling ito, si Monica ay napahiya at nalilito. Ano ang mali sa kanyang huling gabi? Bakit kailangan niyang panatilihing Daryl dito sa kanya? Siya ang kulto mismo. Maaaring ito ay nahulog siya sa pag-ibig sa kanya? Samantala, pinananatili ni Drake ang pagdiriwang Daryl sa telepono. Si Daryl ay gumiti sa Monica at sinabi, bigyan mo ako ng pangalawa. Pupunta ako at kunin ang tawag na ito. Monica nodded. Daryl pagkatapos ay pasulong at binigyan siya ng isang magiliw na pek sa kanyang maselan na pisngi. Nakuha niya ang kama na may isang ngiti. Ikaw, Lee. Sinabi ni Monica habang siya ay namumulaklak, pakiramdam ang panghabang buhay sa kanyang pisngi. Naalala niya na si Daryl ay hugged sa kanya sa buong gabi, at napahiya siya sa pamamagitan ng pag-iisip nito. Siya ay kasama ang master ng kulto para sa napakaraming taon, ngunit hindi pa sila naging malapit. Ang pakiramdam ng pagiging hugged sa mga armas ng isang tao ay nadama kaya nakaaliw. Bilang ang kulto ng sambahayan ng kulto ng langit, siya ay ginagamot sa lubos na paggalang ng lahat. Sa lahat ng mga taon na ito, siya ay pinalabas sa lahat ng mga kayamanan, espiritual na elixirs, at mga tableta sa mundo. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang damdaming ito bago. Ang pakiramdam ng pagiging snuggled sa isang tao armas ay ang pinakamahusay na bagay na kanyang naranasan. Itinuro ni Daryl ang kanyang mga damit at kinuha ang isang sigarilyo bago lumakad sa kanyang silid. Hindi pa siya naninigarilyo, ngunit ang pagsikat ng araw at ang tanawin ng umaga sa umaga ay napakaganda na nadama na hindi na mapupuri ito sa isang sigarilyo. Umupo siya sa isang bangka ng bato at humingi ng walang kapintasan, ano ang gusto mo? Dahil hindi na siya naugnay sa pamilya ng Darby, hindi niya kailangang ipakita ang anumang paggalang. Daryl, ang iyong lolo ay may sakit, ang Drake ay sumagot ng mahina, nagagalit. Pagdinig na, Daryl shivered ng kaunti. Hindi niya gusto ang alinman sa mga miyembro ng pamilya ng Darby, ngunit naririnig na ang grandpa ay may sakit, hindi siya maaaring makatulong sa pakiramdam na nababahala. Ano ang nangyari? Tinanong ni Daryl. Seryoso ito. Maaaring mawala ang kanyang buhay. Daryl, maaaring hindi mo makita siya muli kung hindi ka pumunta sa ospital ngayon. Pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang iyong lolo, Drake sighed, pakiramdam na babahala. Sa susunod na umaga, si Daryl ay nakahiga sa ilalim ng mabangong kumot sa Monica sa kanyang mga bisig. Ang sinumang tao ay magiging naninibugho sa isang matamis na tanawin tulad nito. Huling gabi, si Monica ay labis na lasing at hindi niya pinahintulutan siyang umalis, kaya walang pagpipilian si Daryl, ngunit upang manatili sa gabi. Wala nang nangyari sa pagitan ng mga ito kagabi dahil si Monica ay lasing at si Daryl ay masyadong pagod. Siya lamang ang hug sa kanya upang matulog. Ding! Biglang, ang isang malakas na singsing sa isang telepono ay nagising Daryl mula sa kanyang matamis na panaginip. Pinasimulan ito, natatawag sa oras na ito. Siya ay nagtaka. Binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata sa isang lumabo at tumingin sa papasok na tawag. Sa isang instant, siya frowned. Mapahamak ito, ang ihi ng tumatawag ay nagtatapos sa 666. Ang sinumang tumatawag ay hindi isang ordinaryong tao, siya ay nagmuttered habang kinuha niya ang telepono. Biglang, narinig ni Daryl ang isang pamilyar na tinig mula sa tawag. Daryl, nasaan ka? Sinabi ng tinig. Ito ang kanyang tiyuhin, Drac Darby, ang patriarka ng pamilya Darby.
Ang mukha ni Daryl ay nagdidilim at sa isang instant, siya ay malawak na gising. Hindi pa matagal, ang kanyang ama ay nakuha sa pamamagitan ng mga ito at pinarusahan ang malupit. Hindi niya malilimutan ang madugong tanawin na nakita niya. Si Daryl ay pinutol ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa pamilya ni Darby mula noon, ngunit si Drake ay biglang tumatawag sa kanya sa asul. Ano ang gusto niya? Inilalagay ni Daryl ang kanyang mga fists, habang ang kanyang isip ay nalulula sa mga eksena ng mga ito na parusahan ang kanyang ama. Samantala, si Monica ay nag-alis sa kanya sa tabi niya. Siya ay woken up sa pamamagitan ng tawag. Siya hugged Daryl at inilibing ang kanyang mukha sa kanyang dibdib. Sino ang tumatawag sa iyo sa oras na ito? Bagaman siya ay lubhang lasing kagabi, siya ay may kamalayan pa rin sa kung ano ang ginawa niya, at alam niya na siya ay nagtanong kay Daryl na manatili sa kanya. Sa sandaling ito, si Monica ay napahiya at nalilito. Ano ang mali sa kanyang huling gabi? Bakit kailangan niyang panatilihing Daryl dito sa kanya? Siya ang kulto mismo. Maaaring ito ay nahulog siya sa pag-ibig sa kanya? Samantala, pinananatili ni Drake ang pagdiriwang Daryl sa telepono. Si Daryl ay ngumiti sa Monica at sinabi, "Bigyan mo ako ng pangalawa. Pupunta ako at kunin ang tawag na ito." Monica nodded. Daryl pagkatapos ay pasulong at binigyan siya ng isang magiliw na pek sa kanyang maselan na pisngi. Nakuha niya ang kama na may isang ngiti. "Ikaw, Lee." Sinabi ni Monica habang siya ay namumulaklak, pakiramdam ang panghabang buhay sa kanyang pisngi. Naalala niya na si Daryl ay hugged sa kanya sa buong gabi at napahiya siya sa pamamagitan ng pag-iisip nito. Siya ay kasama ang master ng kulto para sa napakaraming taon, ngunit hindi pa sila naging malapit. Ang pakiramdam ng pagiging hugged sa mga armas ng isang tao ay nadama kaya nakaaliw. Bilang ang kulto ng sambahayan ng kulto ng langit, siya ay ginagamot sa lubos na paggalang ng lahat. Sa lahat ng mga taon na ito, siya ay pinalabas sa lahat ng mga kayamanan, espiritual na elixirs, at mga tableta sa mundo. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang damdaming ito bago. Ang pakiramdam ng pagiging snuggled sa isang tao armas ay ang pinakamahusay na bagay na kanyang naranasan. Itinuro ni Daryl ang kanyang mga damit at kinuha ang isang sigarilyo bago lumakad sa kanyang silid. Hindi pa siya naninigarilyo, ngunit ang pagsikat ng araw at ang tanawin ng umaga sa umaga ay napakaganda na nadama na hindi na mapupuri ito sa isang sigarilyo. Umupo siya sa isang bangka ng bato at humingi ng walang kapintasan, "Ano ang gusto mo?" Dahil hindi na siya naugnay sa pamilya ng Darby, hindi niya kailangang ipakita ang anumang paggalang. "Daryl, ang iyong lolo ay may sakit," ang Drake ay sumagot ng mahina, nagagalit. Pagdinig na, Daryl shivered ng kaunti. Hindi niya gusto ang alinman sa mga miyembro ng pamilya ng Darby, ngunit naririnig na ang grandpa ay may sakit, hindi siya maaaring makatulong sa pakiramdam na nababahala. "Ano ang nangyari?" tinanong ni Daryl. "Seryoso ito. Maaaring mawala ang kanyang buhay. Daryl, maaaring hindi mo makita siya muli kung hindi ka pumunta sa ospital ngayon. Pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang iyong lolo," Drake sighed, pakiramdam na babahala. Ang unang lungsod ng Donghai City ay napakaganda kaysa karaniwan, lalo na ang ikalawang palapag. Ito ay puno ng mga tao, kabilang ang mga miyembro ng pamilya ng Darby pati na rin ang lahat ng mayaman na pamilya sa buong lungsod. Ang balita sa pagbreaking ng puso ay kumalat sa paligid ng lungsod kahapon. Kinailangan ng isang tao na ang lumang Master Darby ay isa sa mga pinakamahalagang tao sa Donghai City. Sa sandaling lumabas ang balita ng kanyang kalusugan, ipinadala ng lahat ng mga itinatag na pamilya ang kanilang mga kalalakihan upang bisitahin siya. Totoo ang balita. Ang Old Master Darby ay may sakit. Siya ay nasuri na may matinding luha, at ang lahat ng kanyang mga bisita ay masama para sa kanya habang nalilito. Alam ng lahat na ang Old Master Darby ay isang mataas na ranggo ng cultivator, at naabot niya ang antas ng Marshal Marquis. Paano siya maaaring makakuha ng leukemia? Alam ng lahat na ang katawan ng isang tagapagsakop ay mas malakas kaysa sa anumang ordinaryong tao. Ang immune system ng katawan ay naging mas malakas pagkatapos ng paglilinang. Kahit na maaari ka pa ring maimpeksyon sa trangkaso o lagnat, malamang na hindi makakuha ng anumang mga pangunahing sakit tulad ng leukemia. Lalo na ang isang tao, tulad ng Old Master Darby, na isang Marshal Marquis,
ito ay lubos na malamang na hindi makuha ito. Iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ay nalilito at nagulat sa balita. Samantala, ang lumang Master Darby ay inilatag sa kama ng tahimik sa loob ng executive ward. Ang mga tubo at mga makina ay konektado sa kanyang mga armas, at sinuman ay maaaring makita na nawala ang ilang timbang. Siya ay lumitaw ng maraming paler at mas mahina kaysa dati. Siya ay napapalibutan ng Florian, Yumi, Jackson at Rebecca. Ang apat sa kanila ay tila nag-aalala at nag-aalala. Ang ward ay puno ng patay na katahimikan. Ang lumang Master Darby ay naghihirap. Karaniwan, ang isang cultivator ay hindi magdusa ng sakit tulad nito. Nilinang niya ang katawan ng pagbabagong banal ng kasulatan sa nakalipas na 5 taon. Ang sekta ng Shaolin at ang stoop ng Udad ay sumulat ng banal na kasulatan na ito, at ang pagtuturo ay nakahilig patungo sa bahagi ng katawan. Pagkatapos ng 5 taon ng paglilinang, pinamunuan niya ang kanyang pamilya na sumali sa senal ng buhay na walang hanggan. 2 araw na nakalipas, ang Old Master Darby ay nakatanggap ng manual mula sa sekta, ang Flower Palm Manual. Ang manual na ito ay kilala sa masasamang mga kasanayan, at sa pagtanggap nito, ang lumang Master Darby ay hindi maaaring maghintay upang simulan ang pag-aaral ito kaagad. Hindi niya alam na siya ay gumagawa ng isang nakamamatay na pagkakamali. Ang katawan ng pagbabagong anyo ng katawan ay isang pagsasanay na yang, habang ang Flower Palm Manual ay isang yin practice. Ang pagsasanay at yin ng yin ay hindi maaaring isama sa parehong oras. Sa una, wala siyang ideya ng mga panganib na siya ay kahanga-hanga sa kanyang katawan. Gayunpaman, nang ang 2 pulbos na puwersa ay nagsimulang mag-clashing sa isa't isa sa loob ng kanyang katawan, huli na. 2 araw na nakalipas, ang Old Master Darby ay naglinang sa kanyang pribadong silid, at bigla ng bigla, ang 2 magkasalungat na enerhiya ay nakokontrol. Ito ay naging sanhi ng kanya na magkaroon ng isang psychotic break. Ang lumang Master Darby ay nilinaw ang kanyang buong buhay, at alam niya ang mga panganib ng pagkakaroon ng psychotic break. Hindi bababasa, nakapag-save siya ng kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng kanyang enerhiya. Sa kasamaang palad, ang paglilinang na ginawa niya ang lahat ng kanyang buhay ay nawala. Siya ay pinaliit sa isang ordinaryong tao. Bilang isang ordinaryong tao, ang sakit ay lumubog sa kanyang katawan kaagad, at siya ay na-diagnose na may matinding leukemia. Ang pagpapaalala ng kung ano ang nangyari ganap na nagagalit sa lumang Master Darby. Tinitingnan niya ang kisam ng walang bisa. Pagmamasid sa kanya, walang taong darating na gumawa ng isang tunog, at ang ward ay nanatiling pindrop katahimikan. Ang lumang Master Darby ay palaging may reputasyon ng pagiging aloof, at sa kung ano ang nangyari, lahat ay natatakot na hindi niya ito dadalhin. Samantala, binuksan ang pinto at lumakad si Drake. Nagpunta siya sa gilid ng kama at sinabi sa madido na Master Darby ng maingat, "Tatay, tinawagan ko si Daryl. 114 na siya dito." Ang lumang Master Darby ay namuno ngunit nanatiling tahimik. Bagaman ginawa ni Daryl ang isang hindi makataong pagkilos, kung binisita niya ang lumang Master Darby, magiging masaya siya. Gayunpaman, si Yumi na nasa tabi niya ay hindi kailanman nalulugod. "Tatay, bakit kailangan mong tawagan ang basura na iyon? Hindi na siya bahagi ng aming pamilya." Gayon din, hindi nais ni Grandpa na makita siya. Hindi maabated si Lolo sa kanyang estado. Ang basura ay magpist pa rin siya. Idinagdag ni Florian, sumasang-ayon sa kanya. Ang mukha ni Jackson ay nagdidilim na nang marinig niya na darating si Daryl. Ang tiyan ng kanyang asawa ay nakakakuha ng mas malaki sa mga araw na ito. Lahat ng kasalanan ni Daryl. Hindi ba siya nahihiya na dumalaw at bisitahin ang grandpa? Iniisip ni Jackson. Ito ay 3:00 ng hapon kapag ang isang taxi ay natikman at hinila sa unang doga ng lungsod ng Donghai. Ang isang kabataang lalaki ay nagmula sa kotse at nagmartsa sa ospital. Ito ay Daryl. Matapos makuha ang tawag mula kay Drake, may digmaan si Daryl. Hindi siya sigurado kung gusto niyang dumating. Halos pinatay nila ang kanyang ama pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, naisip niya ang posibilidad ng kanyang lolo na dumaraan at nadama niya ang pangangailangan na bayaran siya. Dahil bata pa siya, si Lolo ay mahilig sa kanya at hindi maaaring ipaalam ni Daryl ang grandpa kahit na ginawa niya. Sa pagdating, nagresulta siya ng diretsyo sa pangalawang palapag.
Ito ay puno ng mga bisita at ilang mga pamilyar na mukha na wala siya sa mood na batiin. Ang ilang mga kababaihan ay kahit na tinatawag na kapag nakita nila Daryl. Hindi ba ang live-in na ito ay sinungaling sa pamilya ng Darby? May nagtanong. Si Daryl ay hindi binabaluktot ng mga komento at nagpunta sa ward. Sa sandaling siya ay humahabol buksan ang pinto, lahat ay tumitig sa kanya ng walang bahala. Ano ang isang bastard tulad ng ginagawa niya dito? Nagtatag siya ng ganitong kakilakilabot na gawa laban sa kanyang kapatid na babae at nakuha ang pamilya. Hindi ba siya nahihiya na magpakita dito? Ang ilang mga tao ay naisip. Kung ang mga mata ay maaaring mag-shoot ng mga bullet, si Daryl ay patay na ngayon na may mga butas sa buong katawan. Hindi niya pinapansin ang mga stairs at tumitingin habang lumalakad siya sa Old Master Darby. Daryl, paano mo ipakita ang iyong mukha dito? Yumi ay sumigaw, hinaharangan ang kanyang paraan. Daryl kinuha ng isang malalim na hininga at naglalaman ng kanyang mga damdamin. Tinawag ako ni Drake at hiniling sa akin na dumating. Daryl, hindi ka tinatanggap dito. Lumabas? Ang Florian ay nanunumpa habang tumayo siya. Ang taong ito ay may ganitong makapal na balat upang maging unanhin. Kaya kung ano ang tinawag ni Drake. Hindi mo alam kung paano nakakahiya ang kanyang reputasyon. Siya ay walang kahihiyan. Iniisip ni Florian. O si Jackson ay nakatayo sa gilid ngunit nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay nagdidilim sa punto na ang isang hangi ng malalim na galit na exuded mula sa kanyang liwanag na nakasisilaw. Sa likod niya, si Rebecca ay nagagalit sa kanyang mga labi habang ang kanyang katawan ay nanginig. Walang naisip na siya ay laging nagpapakita. Sino ang nag-iisip na maaaring siya ay walang kahihiyan? Si Daryl ay nag-scoffed sa hindi magiliw na gaze na nakalock sa kanya. Narito ako upang bisitahin ang grandpa, hindi upang bisitahin ang lahat. Ano ang mga guys mo sa pamamagitan ng? Inasahan ni Daryl ito sa kanyang paraan dito. Siya ay nanunusbong at lumakad sa bedside. Sa sandaling iyon, nakita niya kung paano tumingin ang maputla at mahinang Master Darby. Nadama niya ang isang matalas na sakit sa kanyang dibdib. Grandpa, narito ako upang bisitahin ka. Ang lumang Master Darby ay nodded na may malabong kasiyahan. Siya ay nag-alis ng mahina, magandang mabuti. Ang Old Master Darby ay hindi inaasahan na ipakita niya. Pagkatapos ng lahat, ipinataw niya ang pinakamasasayang kaparusahan sa ama ni Daryl. Ngunit nagpakita pa rin siya. Maaari niyang sabihin na si Daryl ay isang pamilya na may matapat na puso. Biglang lumakad pa ang Yumi ng 1 taon, tapos ka na ba? Iwanan kung tapos ka na. Anong basurahan? Hindi mo maaaring makatulong sa pagkuha ng agitated pagtingin sa basura tulad niya, Yumi naisip. Daryl smiled cunningly at refuted, sure bagay. Ito ay ilang araw lamang at binili mo ang ospital. Mayroon ka bang pagmamay-ari ngayon na maaari mong hilingin sa sinuman na umalis? Ikaw, G. Yumi ay galit na galit bilang siya itinuturo sa Daryl sa kanyang mukha flushed pula, ngunit hindi siya maaaring tumugon. Samantala, si Drake, na nanatiling tahimik, ay hindi na ito makukuha. Silran pa ay nakalagay lamang sa kama. Lamang kalmado. Ako ang isa na tinatawag na Daryl at hiniling sa kanya na bisitahin. Pagkatapos ng lahat, siya ay paborito ni Grandpa dahil bata pa siya. Ngayon na siya ay may sakit, hindi namin dapat ilabas ang nakaraan, siya sighed. Yumi scoffed ngunit hindi pa nagsasalita. Nang maglaon, si Shelley Sullivan ay nagmartsa sa kanyang puting Amerikana. Drake lumakad sa kanya kaagad at tinanong, Direktor Sullivan, paano niya ginagawa? Ang bawat tao'y natipon, kabilang ang mga naghihintay sa labas ng ward. Lahat sila ay nababahala tungkol sa Old Master Darby. Siya ang haligi na sumuporta sa buong pamilya mula sa pagbagsak. Si Shelley ay nagpapalabas ng isang maikling buntong hininga at inihayag sa isang malubhang tono, ang Old Master Darby ay hindi gumagawa ng mabuti. Sa ngayon, ang sakit ay kumalat sa buong katawan. Kailangan niya ng isang agarang transforma ng utak ng buto. Bone marrow transplant. Ang lahat ay naisip. Ang bawat tao ay sa pagkabigla. Si Daryl ay nahihilo dahil alam niya na hindi ito maganda. Kailangan kong linawin na ang isang transformer ng utak ng buto ay isang mataas na panganib na pamamaraan. Ang donor ay maaaring mawala ang kanilang buhay sa panahon ng transplant.
Kahit na ito ay lubos na malamang, hindi pa posible. Kahit na walang maliwanag na epekto, ang immune system ng donor ay magiging weaker pagkatapos ng transplant. Ang pinakamahalagang bagay ay na ito ay pabagalin ang proseso ng paglilinang kumpara sa iba, patuloy na Shelley habang siya ay tumingin sa paligid ng ward. Matapos marinig kung ano ang sinabi ng Shelley, ang lahat ay tumingin sa bawat isa na may nalilito at natatakot na hitsura. Walang sinuman ang tila nais na mag-abuloy ang kanilang buto ng buto. Ang ilan sa kanila ay kumuha ng ilang hakbang pabalik. Siyempre, ang mga tao ay isang makasariling uri ng hayop. Ang pagmamasid sa pagbabago ng pagpapahayag sa mga mukha ng mga kapwa-miyembro, si Daryl ay tumawa sa kanyang sarili ng lihim. Ang lumang Master Darby ay nagbigay ng labis para sa kanyang pamilya. Ito ay nagpunta ng walang sinasabi na walang magiging Darby pamilya, tulad ng alam mo ito ngayon kung ito ay hindi para sa kanya. Sa kasamaang palad, ang lahat ay tila nag-aalangan sa isang narinig nila na ang pagbibigay ng dono ng buto ay masira ang kaligtasan sa isa. Na nangangailangan ng mga ganitong uri ng mga miyembro ng pamilya. Sa kabutihang palad, wala nang anumang bagay ang Daryl sa mga taong ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay bayaran ang kanyang respeto sa lumang Master Darby at gawin ang kinalaman niya. Paano ko ibibigay ang utak ng buto? Tinanong ni Daryl si Shelley. Si Grandpa ay laging nagustuhan ni Daryl at hindi niya manood ng lolo na hindi nagsisikap na tulungan siya. Daryl, huwag panik. Hindi lahat ay maaaring mag-abuloy ng kanilang buto ng buto. Kailangan nating suriin kung ang buto ng utak ng tupang may tuwid na Old Mater Darby, paliwanag ni Shelley, nakangiting na rin. Sa pamamagitan nito, ang Shelley ay lumabas sa ward. Kaya hindi lahat ay maaaring mag-abuloy. Naisip ng lahat. Sa isang instant, marami sa mga miyembro ang nagpapalabas ng isang hininga ng lunas na lihim, pakiramdam na maswerte. Mangyaring, huwag kang maging. Marami sa kanila ang nanalangin sa kanilang mga puso, habang sinundan nila ang Shelley sa silid ng pagsusuri. Ang mga resulta ay nasa loob ng 2 oras. Ang mga mata ng bawat isa ay nakadikit sa Shelley habang lumalakad siya sa mga resulta sa kanyang mga kamay. Lahat sila ay dumadaloy sa pawis, natatakot na maaari silang maging isa sa pagtutugma ng utak ng buto. Si Shelley ay lumabas ng isang buntong hininga at inihayag, sinuri namin ang 131 katao, at 2 lamang sa kanila ang angkop na mga donor. Pagdinig na, karamihan sa kanila ay nagpapalabas ng isang hininga ng kaluwagan. Nadama nila ang maswerteng 2 tao lamang ang tumutugma. Sino sila? Tinanong ni Drake ang matulin. Ang Shelley ay glanced sa paligid ng silid at inihayag, Florian at Daryl. Agad, nadama ni Florian ang isang malakas na paghiging sa kanyang mga tainga. Kung siya ay upang ihandog ang kanyang utak ng buto, paano siya makakain at partido sa hinaharap? Matapos ang operasyon, ang kanyang katawan ay magiging mas mahina kaysa sa bago kung saan ay kailangang siya ay pigilin ang kanyang paboritong aktibidad sa pagitan ng isang lalaki at babae. Ang doktor ay maaaring humiling ng kanyang buhay. Ang pagtawag sa Old Master Darby sa lahat ng bagay sa iyo, isang batang babae ng pamilya na sumigaw. 100 o kaya ng mga ito natipon sa paligid ng lumang Master Darby. Pagmamasid sa kanila, siya ay nakaupo ng mahina at nagtanong, sino ang isang tugma? Florian at Daryl. Pagdinig na, ang lumang Master Darby ay ngumiti. Bagaman siya ay higit sa 70, hindi siya handa na mamatay pa. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga apo ay tumutugma. Kumatok! 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 Ang isang nurse ay natumba sa pinto at ipinasok. Hello, mangyaring magpa siya sa kung sino ang nais na mag-abuloy. Ayusin namin ang operasyon para bukas, sabi niya bago umalis sa ward. Ang ward ay naiwan na may pin-drop na katahimikan. Habang lumalabas ang sitwasyon, ang isa sa kanila ay kailangang mag-abuloy. Drake sighed at sinabi, Florian, maghanda para sa transplant bukas. Si Daryl ay umalis sa pamilya at napakalaki ng kanya na magbayad ng araw ngayon. Napakaraming humingi ng tulong. Biglang, ang lumang Master Darby called at sinabi, sa tingin ko. Daryl ay dapat na ang donor. Ubo! 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 Biglang, ang mga mata ng lahat ay nakadikit sa Daryl. Ang lumang Master Darby ay nakangiti at nagpatuloy, Daryl, sinabi ng doktor na ang pagbibigay ng buto ng utak ng puro ay maaaring makapinsala sa katawan.
Ang iyong kapatid na si Florian ay kailangang kunin ang negosyo ng pamilya sa hinaharap. Ang kanyang katawan ay kailangang manatiling malusog. Kaya bakit hindi ka naging donor? Daryl halos nais na tumawa. Hindi niya naisip ang pagbibigay ng utak ng buto, ngunit ang mga salita ni Grandpa ay nakakasakit. Hinirang niya si Daryl upang mag-donate lamang dahil maaari itong makapinsala sa iyong katawan. Hindi niya nais na mabagbag si Florian, ngunit okay lang kung sinaktan ni Daryl. Magandang pagpili, Grandpa. Hayaan gawin ito, Daryl, isang tao na tumawag mula sa karamihan ng tao. Bigla, lahat ay nodded sa pagkalipol. Eksakto, isang bastard na katulad niya sa loob ng pamilya. Dapat itong maging. Ito ang iyong pagkakataon na bayaran ang pamilya. Pagdinig na, hindi makatutulong si Daryl sa pagtawa. Haha! Kaya ito ang aking tinatawag na pamilya. Nakita ko ang kanilang mga tunay na kulay ng isang mahabang panahon ang nakalipas. Naisip niya. Samantala, lumakad si Yumi mula sa karamihan ng tao at nanunuya sa Daryl. Daryl, huwag maging malungkot. Ito ay isang karangalan na maging donor. Ito ang iyong pagkakataon para sa pagtubos, kaya hindi ka dapat magpasalamat. Pagtubos? Tulad ng totoo ito. Iisip ni Daryl. Daryl kinuha ng isang malalim na hininga at tumawa. Yumi, hindi mo kailangang subukan upang pilitin ako sa ito. Maaari kong mag-donate, walang problema. Siya ay biglang huminto at tumingin sa paligid niya sa isang madilim na pagtingin. Ngunit sasabihin ko sa iyo, ang pagiging donor ay ang aking pagkilala sa Grandpa. Hindi dahil sa utang ko ang pamilya. Lahat kayo ay halos nagkakahalaga sa akin ang buhay ng aking ama sa ibang araw. At mula noon, pinutol ko ang lahat ng relasyon sa Darby family. Kaya huwag kang maglakas loob na magsalita ng pagtubos o anuman. Wala akong utang sa pamilya ng Darby. Ang mga salita ni Daryl ay narenonated na malakas at malinaw sa paligid ng ward. Ang puwang ay nahulog ng tahimik sa loob ng ilang segundo bago ang zumi, na Daryl, hindi mo ba sinubukan na pull muli ang lansihin na ito? Ano ang ibig mong sabihin sa hindi sa loob ng pamilya? Paano mo ipaliwanag ito? Yumi ang itinuturo sa tiyan ng Rebecca. Nalulungkot si Rebecca, binabado niya ang kanyang ulo sa kahihiyan habang siya ay nanginig. Daryl glanced sa kanya at ipinahayag sa pananalig, ilang beses ko kailangang ulitin ang aking sarili. Maaari akong maging donor, ngunit ang bagay na ito sa kanyang tiyan ay wala sa aking negosyo. Hindi ko ginawa ito. Pagdinig na, ang karamihan ng tao ay hindi maaaring pigilan ang kanilang pagtawa. Tumingin sila sa Daryl na may mapanukso ang pag-aaway. Kaya, siya ay sapat na matapang upang gawin ito, ngunit masyadong duwag upang aminin. Ang lahat ay naisip. Tama, itigil ang pag-aaway. Ang lumang Master Darby ay naderp, Daryl, ako ay may sakit. Kung wala ang utak ng buto, maaaring hindi ako mabubuhay. Alam kong magdulot ito ng malubhang pinsala sa katawan, kaya hindi dapat gawin ito ni Florian dahil kailangan niyang kunin ang pamilya. Kaya, kakailanganin kitang mag-donate. Siya ay nakapause para sa isang habang bago magpatuloy. Kung ikaw ay naging donor, magsisimula kami sa isang malinis na slate at kalimutan kung ano ang iyong ginawa sa nakaraan. Ano sa palagay mo? Ay, lay off. Ang isang tao na sumigaw habang ang pinto ay biglang kick bukas. Bang! Ang isang malakas na bang ay umalingaw-ngaw at lahat ay tumalon. Biglang, si Dax ay nagmartsa sa kanyang mga mata. Mas maaga ngayon, ang ilan sa kanyang mga kalalakihan ay pinalo, kaya siya ay nagmadali sa ospital upang bisitahin ang mga ito. Sa pamamagitan ng pagkakataon, narinig niya ang talakayan ng pagbibigay ng utak ng buto sa pagitan ng Daryl at ng pamilya ng Darby. Si Dax ay isang maikling tao, at pinigilan niya ang kanyang sarili sa buong talakayan, ngunit hindi na niya maiiwasan ang kanyang galit. Dax? Iniisip ni Daryl. Panonood ng Dax March in, Daryl ay nagulat. Dax, bakit ka nandito? Tanong niya. Ang mukha ni Dax ay nagdidilim, at hindi pa siya nakipag-usap habang siya ay nagtatagpo ng distrilyo ni Daryl, umalis ka sa akin. Nalilito si Daryl. Ano ang nasa iyo? Dax clenched kanyang fists at yelled, ano ang up? Ano sa palagay mo? Ang mga ito ay isang grupo lamang ng mga walang utang na loob na mga bastard. Nakalimutan mo ba ang ginawa nila sa iyong ama?
Paano mo maglakas loob mong i-donate ang iyong buto ng utak sa kanila? Mag-iwan sa akin ngayon. Daryl ay hinawakan ng kanyang pag-aalala. Dax, alam ko kung ano ang ibig mong sabihin, ngunit idinagdag ka ni Lolo. Hindi ko may iwanan siya na mamatay. Si Reiki. Siyempre, maaari mong iwanan siya upang mamatay. Lumaki ang Dax hanggat nabubuhay ako, hindi mo ibibigay ang iyong utak ng buto sa kanya. Hindi kailanman. Ang kanyang malakas na tinig ay nakakuha ng maraming pansin. Marami sa mga doktor at nurse ang tumingin sa kanila ng mausisa. Samantala, tumayo si Florian at sumigaw sa kanya, Dax Sanders, ito ang aming negosyo sa pamilya. Bakit ka nakakagulo? Ano ang anumang dati ng donasyon ng buto sa iyo? Ang mga miyembro ng pamilya ay nodded sa kasunduan. Kahit na si Daryl ay sumang-ayon dito. Ano ang nangyayari sa iyo? Sinabi ng isang tao.